Ayon sa huling hearing ng Senado, ito'y patungkol sa PedeaLeaks. Nabanggit ng dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na meron siyang video o CCTV na nakuha sa tangkang panunuhol ni Lisa Marcos para iurong ang pagsalita laban sa Pangulong si Bongbong Marcos patungkol ito sa mga ebidensyang hawak ni ex-PDEA agent na si Jonathan Morales. Ito ay nangyari pagkatapos ng unang hearing na naganap sa Senado. At ito ay pinalabas na sa channel ni Maharlika. Sa May 13 ay, susunod yung next hearing. Sinupina po ba kayo o sinupina ba kayo ng Senado na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Grabe na talaga ang kawalang hiyaan ng administrasyong ito. Kaya nilang baliktarin ang mga pangyayari. Gusto kitang hamunin dito. Alam ko na I don't know if you are willing to, para sabihin sa taong bayan, kinukonek tayo ng ating common friend, marami akong mga katanungan sa inyo personal na hindi nyo sinasagot Okay? Dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no, yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na nakipag-negotiate, may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadalhan na rin ang invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat, okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. Ito ang mga taong ginagamit niya para hadlangan ang Senate hearing o ang pagsalita ni ex-PDEA agent Morales. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman AI or gawa-gawa mo lang at the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Pwede ba kitang kulitin? Okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at baka mabili ka. Which is sabi ni Atty. Glencio nga po kanina sa interview, nananawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Sana sa paglabas ng video ito ay magiging safe si ex-PDEA Jonathan Morales at lumabas ang katotohanan. At sana sa mga harang ng mga demonyo sa kasong ito ay kayo na pong bahala, Panginoong Diyos. Pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life, okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So, sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman yung posible yan pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan at ito po, ito po, yan, antay niyo po, yan. Sige ito, bakit ganito? God. Tayo ba mamagitan? Kasi tayo papa. Sige ito, bakit ganito? Tayo ba mamagitan? Kasi tayo papa. Ayan. Ito po yung sandali po, ipabalik natin, yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, parang pagka nag-materialize itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang.
sige, teka lang i-antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, yan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blur na yan. Tapos ikaw. Opo. Sir, Dating taga-Pideya. so, tinitigan ko po kasi, sir, yung date. That is May 1. May 1 po. May 1. Tapos 10:32. Ayan. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede niyo po i-play uli? Opo. Ito po. Oh, hindi ganito. Bakit ganito? Tayo ba mapasaan? Madali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call. Yung taong inutusan para tawagan siya. Para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, ha? Ganito, pakinggan mo na ako yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko po yan, madali po yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop? Opo. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay? Yung ang sinasabi nitong tao, yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po. Ibabalik ko po. Yan. Sabi ko yan, madali po yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Okay, stop niyo nga po. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog video na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso kami sabi niya huwag ka nang umano dyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon na investigation sa Pideya na wala akong kinalaman dyan na kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako na meron ka bang galit. Sa totoo lang, galit talaga ako sa inyo. Dahil nga sabi ko illegal ito hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo yan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na nagpistula akong suspect Nagpistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Kaya wala akong dito Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Na, yung sinasabi mo na parang wag awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po, Opo, yan po. Tuloy po para ho natin, Tuloy po natin. Kaya natin ito kasi. Pwede mo i-stop? Opo. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, gano'n Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lab, yung Lisa, pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa Tinsukol, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang pumausap doon sa kay James Kumar, yung Lab o yung Lisa. Kaya, tignan nyo yung
yung ano nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, Parang meron na silang pag-uusap. meron na sila, oo, ganun eh. Parang, Ganun sir, yung- sir, bago mo i-play. parang pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to, no? Kasi, yung dumating sa bahay, So, ang question ko kasi muna, no? ito yung may Grabe, interview kinakabahan ko po ako habang, habang nanonood ako, Atty. no? Roque, no? Grabe. Yung gano'n talaga, sumunod lang siya kung may anong tanong po sasabihin ba? sa kanya. Di ba, sumunod lang siya. Ikaw to, di ba? Ako po yun. Kung sumunod lang, kung ano man, ang instruction na parang sumunod ka lang, na parang, bakit, parang, talagang gano'n ka, yung, kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Gano'n na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? Ba't ba ganito? Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po para... Sige po. Sige po. Ayan. Yun po yan. Padre, naiintindihan ko yun. Kaya ulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ito sabihin, Padre. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Binanggit po. Pwede niyo po Balik natin, yung binanggit na sila na, kasi nga, ang lumalabas nito, may previous conversation na sila, may previous conversation na sila na, kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya mabawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin, hindi basta-basta, no? Kung pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Kasi ganito, bakit ganito? Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo na ako yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkamutak kami. Sabi ko, kuya, matali po yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Yun po yan. Padre, naiintindihan ko yun. Kaya ulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ito sabihin, Padre. Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, diba? Sa kanya kabubuti niya yun. Siyempre ako, tutulay ko. Papagsigit ko siya gusto. Mga pangalan sinasabi ko. Wala akong papagsigit. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagwag, dapat i-desisyon sa sarili. Padre, diba? Katulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama.
Sige, gano'n na muna. Parang nasa tabi ka. Bakit? Ano ba? Pintas ka? Pintas? Hindi, parang ginalang na. Ibig sabihin na tumawag My God. What an explosive video, sir. So dito mo mapapatunayan na involved ang mag-asawa dito sa pagtatangkang panunuhol upang umurong si Expedia Jonathan Morales. Ito ay ayon sa ipinakitang video o CCTV ni Jonathan Morales. At base sa ipinakitang huling Senado hearing ay ang mga garapal o ipal, Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada na walang pakundangang i-judge si Jonathan Morales at tinawag na sinungaling na mukha yatang nakalimutan na niya. Convicted siya and he was sent to jail. So sino ngayon ang may credibility? Mayaya ka, Jinggoy. At lalo na itong si Chis Escudero. Akala mo kung sino sa Senado na hanggang ngayon ay wala pang nagawa sa bayan. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kaya mahihiya kayo. Nakakadismaya pag ganitong mga opisyales ang namumuno sa ating bansa.